Grabe, ang ganda dito. 13.6 daw yung alcohol content. Ito guys, Tatev Monastery na to. Super tanda na niya. I can rate this 8.5 out of 10. Naalala ko dun tayo dito sa may bilog ngayon. Nagka-problema po tayo, but not only us, kundi pati mga kasama natin. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po magde-dater na naman tayo and today ang pupuntahan natin is yung Wings of Tatev. So, Tatev? Basta yun. Sikat yun guys na cable car dito sa Armenia. Not just in Armenia but in the world because meron siyang title na hinuhold na kung saan sasabihin ko sa inyo later. Again, we're here sa meeting place. Ito, Alexander Tamyanan. Tamanyan pala. Tamyan. Basta yun guys, yung statue na to, dito yung meeting place, ilalagay ko na nasa screen and dito yan sa harapan ng Cascade Complex or yung ating pinuntahang museum. Ay, wow, may palipad kayong ganyan ha. So guys, o tignan nyo, Yerani Travel, dyan tayo sasakay and ito yung pupuntahan natin, Tatev. O, di ba? Ang goal natin, kunin natin yung upuan nandito kasi guys, usually kung solo travel kayo, dito yung mga tigi-tigi sa gilid. Grabe, parang napakadami kong energy ngayon guys, like literally. And also, gusto ko i-share sa inyo na ito po ay mas maaga siya, 8 AM. Okay? Yung mga ibang tour, 9, 10. So, yung mga tour natin, nagsimula ng 10 AM yung unang tour natin, tapos bumagsak ng 9 AM naman, umaga. Tapos ngayon, mas umaga ulit, 8 AM. Kasi guys, malayo-layo ito. So, medyo pricey din siya. Kumpara sa mga previous tours natin na hindi umaabot ng 2,000. Ito po, 3,003 pesos. Yeah, 3,003 pesos siya. Medyo mahal at mahaba ang time and also malayo. Okay? So, yun. Ang aga po nating dumating. And ang rule kasi dito sa tour na to is dumating kayo here sa mismong meeting point 20 minutes before. Lamig! I love it! I love the weather. Thank you, Lord. And kapag ganito, pinapakita ko lagi sa inyo guys. Ewan ko kung nasasawa na kayo at pinakikita ko yung drinking fountain kasi walang ganyan sa Pilipinas. Diba? Merong ganyan pero yung machine na tinatapakan o pinipindot na ganun. Pero dito automatic, nakakatuwa. Ano? Umiinom ako sa ganyan guys. Share ko lang sa inyo. And pro tip, kapag nakakita kayo ng ganyan is uminom kayo because makakatipid kayo. No need to buy mineral water, drinking water or something. Say hi to my vlog, Marat. Hi! So Marat gave me obsidian. Yeah. Obsidian. Yeah. It's in my hotel. Thank you. Thank you. Welcome. Yeah. Diba? Guys, bati na, close na. Hello. Hello. Close na kami ni Marat. Kasi binigyan niya ako kahapon ng obsidian. Ay, bakit parang itong upuan natin? Parang bababa yung upuan nito. Hindi maganda dito sa likod eh. Ay, nasa atin yung gulong. Dito kasi tayo na nasakay. Hayaan yun. Tapos guys, ihapakita ko sa inyo. Ito ay bigay sa atin ni Marat. This one. Kasi si Kadi Obsidian dito, di ba bumili tayo 500 gram. Binigyan tayo ni Marat yung pinakita ko sa inyo. Daw hindi ko ata na-videohan kahapon. Same kasi na driver ngayon. Ang bait niya. Obsidian. Again, this stone, binablock niya yung mga negative energy, mga masasamang elemento. So, I think yung binigay sa akin ni Marat, dadaling ko siya sa mga travel. Pero yung dalawa na binili ko sa Vernissage Market, iiwan ko sa tinutuloyan natin sa Makati and sa bahay natin sa Nueva Ecija. We have 3. Thank you, Marat, for this. Okay, so guys, first stop, andito ngayon tayo sa food court. Ayan. Actually, food court na agad talaga yung first stop kasi malayo nga yung pupuntahan natin. So, imagine it's already 10 AM dito. So, 8 AM tayo umalis. So, 2 hours na. And alam nyo, nakakahili yung daan. Alam nyo naman na weakness po natin kapag sa mga ganitong klaseng biyahe, zigzag na road. Yun talaga yung nagpapatahimik sa akin eh. Ganun talaga yun. So, ganun yung road dito if ever. Para aware lang kayo just in case. And, check natin yung food para kung same tour tayo ay pwede nyo ding piliin to. Ito yung price, kebab dito, 1,000. Yung chicken dito, 1,800. Ayan. Kaya may lunch naman kasi tayo, mag-lunch na lang tayo, huwag na tayong kumain dito. Tapos, yung mga sitcheria dito, ang galing, 888 yung lace. Yan. Ito yung itsura, Parang yun yung salad natin ng isang araw. 800, hello! Yeah. Tapos, ayan, 1,300. You eat, Marat! You eat! Eat! Oh! Ayan, 800. Ito ang parang masarap na section. Yung kali, chicken, 900 yung chicken, potato wedges, pasta. Pero again, we will not eat. So, bumili po tayo ng Doritos. Bakit? Kasi gusto ko na meron man lang lasa yung dila natin. Kasi nahihilo nga ako, guys. Alam nyo na yun. So, I need this snack. Dito sa side na to, mga ano lang siya, drinks. O, dyan, 350. Yung mga soft drinks.
Tapos, dito, cake, 850, oh. Kung gusto niyo ng strawberries, ayan, oh, 1,000. Yung wine dito, 950. O, diba, napaka-casual lang binibenta ng wine dito. Sa atin, parang mga naka-estante yan. Or parang mga nakalagay sa ganito. Dito, dito. Ang mahal, may bayad pati timbangan dito, 100 gram. Sa labas tayo, kailangan kong mag-inhale, exhale ng hangin. Diyos ko, yung hangin dito sa labas, amoy sigarilyo. May mga naninigarilyo pala dun. I need alat sa dila. Parang mahal niya for 1,000, no? Pag ganun talaga yung price. Nanihilo talaga ako. Okay guys, look, papakita ko sa inyo. We're here na sa Wings of Tatev area, yung cable car, ayan na. Grabe, ang kapal ng snow. Yee! Yan sa'yo naman, at least naka-experience tayo ng full blast na snow dito sa Armenia before we exit, diba? Ito na! Yay! Grabe, ang ganda dito. Kaya lang, mag-ingat kayo guys. If ever kung pupunta kayo ng ganito, halatang madulas. Oh my God, madulas siya. Madulas siya kasi parang, ano na nagyayelo na yung yelong parang ice na. Ito yun, grabe. Kakaiba yung vibe niya guys. Hindi siya yung vibe na binigay sa atin ng Sapporo, ng, saan pa ba nag-snow? Tajikistan, Kazakhstan, Switzerland. Iba yung vibe. Medyo gloomy vibe. I mean, medyo madilim na grayish ganun. So, share ko lang sa inyo, itong Tatev po ay isang small village located sa Syunik province. Ano yan yun Parang kakaunti lang yung tao dito ngayon, no? Hindi siguro peak season kapag April dito. Tapos pupuntahan din natin yung iconic Tatev Monastery later. Papakita ko sa inyo yan. Part yun ng itinerary natin. And ito yung Guinness World Records na hinohold niya. So, the world's longest non-stop reversible aerial tramway. Diba? And guys, yung Tatev, ang late lang niya actually. Talagang small village lang talaga. Parang wala akong nakikitang cable car. Wala akong nakikitang tramway at least. Yung parang ito kasi yun, no? Wala akong nakikita. Ayan. Grabe yung pusa. Ning! Ay, hindi siya nakakaintindi ng ning. Ano naiintindihan mong salita? Ha? Grabe, hindi ka nilalamig. Imagine, it's already 12:20 PM. Ngayon lang po tayo dito dumating. Napakatagal. 8 AM tayo nagsimula bumiyahe. So, napakahaba ng biyahe. Because gusto ko lang din i-share sa inyo guys, itong Tatev area, napakalapit na nito. Border mismo ng Iran. O, di ba? Iran, nakakatuwa. Nakakarating na tayo sa mga almost mga ganong klaseng countries. Gusto ko sana malaman kung ano ibig sabihin nito pero wala namang English translation. Sa likod sana meron. Ito! 16 km in 12 minutes. Wings of Tatev aerial tramway cars fly as fast as 36 km per hour. Wow! A single cable of the Wings of Tatev weighs as much as 10 African elephants. 60 tons. Galing! Wow! Thank you so much. Ito. Oo nga pala, binili ko na to guys online. So, pwedeng online nyo bilhin kasi kapag kunyari nag-book kayo sa Get Your Guide is i-message kayo via WhatsApp. Tapos, ipapabook sa inyo to online kung gusto nyo. And wala naman ganong tao. 6,500 dram. So guys, isa lang pala yung mismong cabin. Kaya pala wala ako nakikita kanina. Isa lang. Ayan guys, this is the ticket. Thank you so much. 12:26, nakalagay yung oras. Let's go. Ito yung itsura. Tayo unang sumuhay. Siyempre, nagpuna tayo sa pila, no? Para masalo natin ito karapan. I mean, naunahan natin. Oh, ito tayo ngayon. This is the view. Okay, we're done. Tignan nyo, walking time again. Going to the monastery. Nangyari ngayon guys, mix na nag-i-snow, umuulan, gano'n. Okay, finally! We're here sa Tatev Monastery. Ito yung itsura niya.
Ito guys, Tatev Monastery na to, super tanda na niya kasi 9th century pa yan ginawa. Itong monastery na to guys, nasa end to ng cliff. Tignan nyo mo. Bangin na yan! Bangin! Fun fact about dito, diba, Tatev Monastery siya. So, ibig sabihin ng Tatev is give wings. Diba, wings of Tatev na nga yung cable car. Pero yung Tatev mismo, give wings yung ibig sabihin. Kasi before, may legend na ang ibig sabihin dito or meron dito ay merong isang estudyante na nag-ask kay God to give him wings para makalipad siya sa dun sa pinakita ko sa inyo kanina, yung parang bangin, ganun. So, yun yung story nun. Hey guys! Hiking time again! Sa waterfall na tayo. Tignan nyo. Ganito pang itsura ng ating aakyatin. Ang saya naman mag-hiking ng naka-jacket. Grabe! Grabe na to! Todo na to! After natin kumain. Hike! Okay. So kidding aside, bago po kayo makarating doon, bago tayo makarating doon, sa mismong falls ay kailangan maglakad ng ganito na medyo mahaba-haba. Kaya, kung kayo po ay may kasamang senior citizens. Wow! Ayan na yung waterfalls. Oh. Mahudulas ako dito. Oh. Okay. Okay. That's the waterfalls! Okay, so ayan guys, yung nasa likod po natin, mapakita ko sa inyo, ito po ang Shaki Waterfall. So, ibig sabihin ng Shaki is wonderful, and ito po ang largest waterfall in Armenia. O, diba? Napuntahan natin yung longest something ng cable car, napuntahan na natin yung largest high altitude freshwater lake, tapos napuntahan pa natin yung largest waterfall. Diba? Napakadaming world record ng Armenia ang na-witness natin guys sa trip na to. So quick stop lang doon. And nauna kasi ko guys, kasi naghahanap ako ng toilet. Parang mali itong dinaanan ko, ba't parang nasa pinakataas ako, yan doon sa baba, oh. Itong, bakit parang ako'y namamali dito ngayon? Look how beautiful it is guys. Pakaganda. Wala akong masabi. Worth it, worth it. So if ever kung mahilig kayo sa nature vibe, mahilig kayo sa waterfall vibe, this is the best tour. Guys, na-book nyo. Mali nga ako ng dinaanan. I think it's wrong. Is it right? Is that right? Ganito eh. Katanong ako maayos, di nyo ako sinasagot. So we need to go down. Yeah. Natanong kita ate, di mo ako sinagot. Ayos-ayos lang pagtatanong ko sa iyo. Ba't ganyan ka? Ayoko doon. Baka madulas ako. Bumaba tayo sa mas maayos na daanan. I went the wrong path. Oh, una-una pa kasi tayo. Naghahanap pa kasi tayo ng toilet na mali tuloy tayo ng daan. So,
Ayan, dun pa tayo. Bababa pa tayo dun. Okay guys, so we're here sa last stop dito sa Arpenny Tavern. And guess what guys? Dito po tayo po ay mag-wine tasting na naman. And kasama yun sa binayaran. Kaya kailangan tikman. Okay? So again, disclaimer. At warning muna to. Kung may nanonood pong bata, ay kung hindi pa angkop ang inyong edad, ay huwag nyong gagawin to. Para lang po ito sa mga nakakatanda. Edad 21 years old pataas. Ay, ganda dito ba? Ganda. It's giving. Uy, Sam! Hello again! Hello! Si Sam yung tour guide natin kahapon. Diba? Ah, ganun. Ang ganda naman dito, para ako nasa Baguio, guys. Ayun na guys, sa ganyan may mga baso nang nandito. May mga wine glass na. Ito na yun, laban na ulit ito. So guys, 13% ang alcohol nito. Diyos ko. Ang tabang. Ito ang first type ng wine na painom nila. Di pa kasi sila na Ay, ang pait. Pait. Pero masarap. Yummy. So make sure you don't want to pass the same wine. You can pour that with a shaker or the water and then move it to another kind. Init niya guys sa dibdib. So ito, mayroon naman silang pinaprovide na cheese. Sarap. Guys, itong next, mas mataas, 13.4 yung alcohol. High quality grapes daw. Okay, thank you. Yan, guys. Tapang ng amoy, guys. Ang tapang ng amoy. Tikman na natin ulit. Ang init na ng tiyan ko, guys. Ay, ang pait. Diyos ko, Lord, ang pait. Ang pait. Binayaran natin to. Hindi tayo pwedeng magtapon. Sayang. Ang pait. So guys, yung next wine natin is about, galing daw sa pomegranate juice and 13.6 daw yung alcohol content. Kaya mas mataas to. Mas nakakalasing. Oh my God! Okay, ayan, sinasabi ng mga nasa likod ng camera, konti lang daw. Ibang kulay, ma-brown. Oh, it's okay, thank you. Ba't dinamihan pa? Sana pala sinabi ko stop. Ang init na guys, ng tiyan ko, like literally. Cheers guys! Sabayan nyo ko, mag-winding kayo. Okay, cheers guys. Cheers. In Armenian language, we cannot. If you want to make pictures, you can do this too. Yeah. So in Armenian language, it's на русском у вас тост. Были очень-очень счастливыми. Now, the pomegranate in Armenia is symbol. You know that? Medyo sweet siya. Русскоязычные вы знаете, да, что символика Армении это гранат. 13.6 to. А символика... Guys, parang ayoko na muna mag-taste test. Last na muna tong part na to. Kasi guys, ang init, ang lalakas ng mga dito, alcohol level. Okay na ako dito. So, cheers! Pait. Okay na ako doon. Pero medyo siya. Medyo sour. Ganun. Oh my God, para na naman ako namumula. Sabi ko sa inyo mabilis ako mamula Ayun na, namumula na naman ako. Grabe. Okay, so ayan guys, tignan nyo. Naglalaro po sa 3,500 to 5,000 ang presyo ng wine dito. So if ever, after ng wine tasting, pwede kayong bumili. Hello guys, today's another day. At ngayon po ay, ito na ang ating last day dito sa Armenia. Dahil mamaya po ay lilipad na tayo papunta sa Georgia. And ngayon, gusto kong isama lang dito sa vlog na to yung ating last minute exploration dito sa city nila. Dahil mayroon pa po tayong hindi nakakainan na restaurant, which is Sherep. Okay? So lunchtime na ngayon, pumunta na tayo doon bago tayo magpunta sa airport. And if ever po, kung gusto nyo malaman yung mga restaurants na kinainan natin, ilalagay ko dito sa screen. Mga Armenian restaurant yan. Plus may Filipino restaurant din. And yung mga hindi naman natin nakainan is ilalagay ko din dito sa screen. Pwede nyo din yan kainan. Yun nga lang, hindi na kasi guys natin kayang kainan. Kasi usually kumakain ako 2 times a day lang. And masyadong madami. Tapos ang heavy kasi puro meat. So if ever kayo na lang po mag-try para masubukan nyo din. At actually highly recommended lahat yan. Pero yung pupuntahan natin ngayon, super highly recommended. Super na highly pa. Tapos yung recent naman na pinuntahan nating Lavash, super sikat din nun. Ngayon, let's go. Okay, so ito na guys tayo sa Sherep Restaurant. Sana walang pila, no? Kasi after natin dito, alis na tayo eh. Thank you. Buti na lang guys, walang ganong tao. It's our menu. You have internet for scan? Sorry? Internet for scan. I have internet. Yeah, thank you. Ganito ulit. Parang doon sa Lavash. So, i-scan lang to. Buti na lang guys, walang tao. Ito yung itsura ng vibe dito sa restaurant na to.
Again, this is very famous, Sherep. So, sister company niya daw yung Tavern sa mga nababasa ko sa Google reviews. Tara, scan na natin. So, in-scan ko yung mismong menu. Then, parang sa lavash lang din. Ganyan din yung lumabas. So, ito yung main menu nila. So, sa main dishes, no? Check natin muna. Main dishes. Medyo bagal, ah. So, this is the main dishes. So, ayun o. Tignan nyo, guys. Medyo heavy na naman main dishes nila. So, ang gusto ko lang, guys, tolma. Okay? Yun ang gusto ko. So, ito, tignan nyo. Yung beef ribs in wine, 5.9 na. Drum. Coratella, 2.8. Sa sarap ng mga tinda nila dito, no? Kaya lang, di natin kayang kumain ng ganyang kadami. Pause nyo na lang, guys, ha? Sabay-sabay lang din tayo nag-i-scan. Tolma gusto ko. Ito, tolma. Yeah, this one. Grape leaf something. Screenshot ko para mapakita ko. Kasi hindi yun dito mismo order. Menu lang to eh. Then, oh my god, may pasta. Penne with chicken. Tapos carbonara. Parang sa Pilipinas na ako magpapasta. Yung steak nila, mahal lang to steak nila, prime rib. Ay, o, tignan nyo. 400 grams, 24,000. Merong maliit, prime T-bone, 4,700. Tapos mga side dishes. May brown rice sila, 1,000 lang. Tapos mga sauces. Barbecue, guys. Alam nyo, ito nga yung nire-recommend. Kaya lang kasi hindi ko talaga kayang ubusin. Gusto ko man subukan pero hindi ko kaya. Ayoko kasi nagsasayang ng pagkain. Alam nyo yan. So, yung barbecue pork, 4,000. Yung barbecue pork ribs is 4,400. Barbecue chicken is 3,000. Barbecue turkey, 4,500. Barbecue lamb, 4K. Yan. Uy, may kinkali sila. Kinkali nila, 4 pieces, 1,500. Fried kinkali nila, 4 pieces, 1,800. Kachapuri! Oh my god! Pero since pumunta tayo ng Georgia, doon na lang tayo kumain yan. Pero dito yung kachapuri, guys, 1,800. Garnishes na to. Wait, kailangan natin sa soup. I want soup. Tomato cream soup is 2,000. Mushroom cream soup is 2,000. Pumpkin cream soup is 2,000. Actually, itong pumpkin yung ano eh. Yung nasa Google reviews na sikat. So, magpa-pumpkin tayo. Lagman, 2,300. Ayan. Sige, yun na lang guys. So, check natin tong salad naman. Kung gusto niyo ng salad, guys. Burrata salad is 4,900. Caesar salad is 3,300. Roast beef is 3,600. Ay, masarap din to eh. Itong merong eggplant na nakabilot. 2,400. Greek salad is 3,200. Yan. Okay, let's order. So, ang orderin lang natin, pumpkin soup plus tolma. Dalawa lang. At least parang feeling ko yun, kaya natin kainin yun. Sana lang guys, mabilis yung service nila. Yung pag-serve ng pagkain, di ba? Kasi flight day natin today. I'm so excited to go back din sa Georgia. Pero masyado akong attached dito sa Armenia. Kasi guys, napaka-laid back. Ang ganda talaga. And panoorin nyo na lang sa pinaka-final episode na kung saan doon ko ikikwento sa inyo yung mga tips, budget, ganyan. Okay, lahat. Itinerary, share ko doon. Guys, tignan nyo lalagyanan nila ng salt and pepper. Parang earn, no? One pumpkin soup and one tolma. With grape. Grape. Yeah. That's all. Yeah. Okay. Yeah, only that and still water. Okay. Water. Thank you. Ngayon, orasan natin. Ngayon po ay 12:38. Tignan natin kung anong oras dadating dito ng food. Okay, so ito na yung pumpkin soup natin. So ngayon, let's try it na. Let's try na kung masarap. And I'm sure masarap. Yun, alam nyo ba, fun fact about me, aside from cream of mushroom na soup, ito po yung favorite ko din. Saka, tawag na yung crab and corn. Ang lakas makadaya nung ano nila bowl ha. Konti lang pala. I can rate this 8.5 out of 10. So malinamnam siya. And meron sunflower seeds na kasama. Hindi ganong maalat, pero ang creamy talaga. Sarap. Tingnan nyo guys, nanubos ko agad. Talagang masasabi ko masarap siya. Parang habang tumatagal, parang hindi na 8.5 yung rating ko, parang 9 na. So again, gusto ko na share sa inyo, ito pong pumpkin soup ng Sherep is Ivan DJ approved.
Next food guys, ito na yung tolma na kung saan yung leaves niya ay grape leaves, okay? So meron siyang beef sa loob, parang ano lang siya. Let's just say na parang Shanghai siya, ganun. Pero hindi pinirito, kundi ini-steam kaya ito. Hindi ko alam kung naririnig nyo ako, but this guys, ganito yung itsura niya. Ayan. Lobat na kasi yung mic, kaya pagpasensya nyo na. So, tignan natin. Sarap. Parang yogurt to. O sour cream. Parang mas okay siya kung hindi nyo na-dip. Yung mismo ganito lang. Sarap. I-rate ko siya ng 9 out of 10. Sarap. Gusto ko siya. Tapos alam nyo, hindi siya ganong maalat. Then, kapag kunyari, yung food sa loob parang ini-squeeze nyo, yung may lalabas na juice, ganyan siya. Juicy siya. Ilan na ba yung nakain ko? Nakadalawa na ako. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces. Pwede na din. Di ba? Buti ito lang in-order natin. Napakadami na for me. Kilo ba? Yan. Gusto ko siya. Medyo minamadali ko yung pagkain ko ha. Kung napapansin nyo, because again, today is our flight day. Kasi sa super daming mga restaurants dito, hindi ko na kayang i-accommodate lahat. I mean, hindi ko na kayang puntahan lahat para subukan because aside from nagbabawas nga tayong kumain, ang dami talaga. So again, sa part na to, lalagay ko dito sa screen ko ano yung mga hindi natin napuntahan. Then kayo na lang po ang magpunta para sa akin. Okay? Kayo na bahala. Okay guys, we're done. Isa na lang yung natira. Kakainin natin yan before we go. Before we make a list. And i-rate ko siya yung total experience natin dito ng 9 out of 10. And I think, sa mga nababasa ko sa Google reviews, talagang super peak time sila nagpupunta. Ito, medyo peak ko nga ito Kasi 1 o'clock tayo nandito Just sabi sa iba, dyan sa reviews 30 minutes silang pumila, ganyan. Pero tayo, wala naman tayong pila. And I don't know why. Which is, lucky tayo sa part na yon. So again, if ever kung gusto nyo po dito, Sherep restaurant po. Yes, Sherep talaga. So parang masarap. Ganun. Okay, so we're done guys. At masarap po ang pagkain dito. Tama ang mga sinasabi ng mga online people. At gusto ko na i-share sa inyo na 5,830 dirham po yung bill natin. And if ever kung gusto nyo magpunta dito, napakalapit lang nito sa Republic Square. Ayun lang yung Republic Square guys, oh. Ayun lang. Tapos, ang kaharap nito, Holiday Inn. Pero hindi Express. Yung talagang Holiday Inn. Ayan po ang itsura niya. So, ito yung sa sulat nila. Tapos, yun naman yung maintindihan natin, which is Sherep. Okay, now, mag-check out na tayo ngayon dito sa ating hotel, sa Holiday Inn Express, Yerevan. And, yun, alis na tayo at pupunta na tayo sa Georgia ulit. And, gusto ko nang sabihin sa inyo yung quick review ko lang dito sa hotel. And, alam nyo, so far, gusto ko po siya. Ang ganda ng location, ang safe ng location, ang lapit sa mismo mga tourist spots. Malapit sa Republic Square, malapit sa mismong mga kainan dyan, malapit sa Vienna Ribs na sikat na kainan din, malapit sa Tavern, malapit sa Sherep, malapit sa mismong shopping mall, malapit sa Northern Avenue, malapit din doon sa Opera House and karamihan ng mga tourist spots. Though, yung lapit na sinasabi ko guys, mga maximum of 20 minutes na lakad, okay? So, kailangan pa ding maglakad. Pero, available naman yung Yandex Go dito. And again, counterpart siya ng Bolt, Uber, and Grab sa atin sa Pilipinas. So, pwede din kayo magganon. Meron din ditong taxi, kaya lang, baka mapamahal kayo kapag hindi fixed rate. Meron din ditong bus, and meron din ditong metro. So, ako, usually kasi ang ginagawa ko, naglalakad na lang po dito. Kung hindi lakad, pagka medyo malayo, Yandex Go. Okay? So, either naman doon sa dalawa, pwede. So, i-rate ko po yung stay natin dito ng 10 out of 10. Okay na okay siya. Yung breakfast buffet masarap kasi kasama na yun sa room rate. Tapos, malapit lang din siya sa mismong airport. So, if ever kapag babalik kayo sa airport, kunyari, by plane yung ano nyo, malapit lang din siya sa airport. Kung by bus naman, i-check nyo na lang sa terminal kung magkano. Pero malapit lang din, okay? Tayo po ay pupunta na sa Georgia ulit. Yes, babalik tayo doon kasi doon yung flight natin going back to the Philippines na may layover sa Qatar. And ngayon gusto kong i-share sa inyo na ito po ay another option. Kasi magpe-plane tayo ngayon. So if ever kung gusto nyo ng bus, panoorin nyo na lang yung episode ng Georgia to Armenia. Kasi pwede din yung gawin na Armenia to Georgia, okay? Pero tayo kasi gusto kong subukan parehas. Gusto kong subukan yung plane. Gusto kong subukan yung bus para masubukan natin parehas at ma-explain ko sa inyo, maipakita ko sa inyo din. Okay? So let's go guys. Mag-check out na tayo ngayon dito sa Holiday Inn Express. And papakita ko na sa inyo yung airport, yung proseso, ganyan.
And let's go. So guys, nakasakay na tayo ngayon dito sa Yandex Go. And ang bayad po ay 1,900 dirham from doon sa Holiday Inn Express going sa mismong airport dito sa Yerevan. Okay guys, andito na tayo ngayon sa airport. Let's go na. At makapag-check-in. Yung airline nga pala natin ngayon, Fly1 yung name. First time kong marinig yun, binubook natin tong ticket na to actually. Wow, mga papuntang Russia to ha. Manifesting Russia soon! Baka doon tayo sa dulo. Ayun, Fly1! Parang ito na nga. Fly1, let's go! Ito guys, sa itsura ng airport dito sa Yerevan. Alam nyo, one of the reasons kung bakit din ako na ganito, aside from gusto ko din siyang matry, gusto ko din makita yung airport. Kasi syempre parang part na din ng bucket list natin na sa traveler. Yung kunyari nakapunta tayo sa iba't ibang klaseng airport, ganyan. Tapos at least napunta natin to kasi hindi naman na natin to babalikan pa ng mabilisan, diba? So siguro kung babalik tayo ng Armenia, kung meron na lang tayong pakay sa susunod. And yun. Ito pa yung isa sa mga goal ko na masakyan na airline. Though yan po, as far as I know, yung Wizz is budget airline, ano? Fly1, let's go. Economy. Ay, Moscow. Moscow, doon o Moscow. Ito ang atin, Tbilisi. 1710 yung flight, 3F583. We're now here sa boarding gate. And ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo na nagka-problema po tayo. But not only us, kundi pati mga kasama natin sa ating flight ngayon. Bakit? Ngayon i-explain ko sa inyo. Sa pag-check-in, super smooth. Sa pag-check-in, sinabi ganon kung asan daw yung visa natin papuntang Georgia. Then sinabi ko na wala pong visa. In English yung sinabi na no visa required if you have Japan visa papasok sa Georgia. So okay na yon. Then ang nangyari, tinanong ko nag-online check-in daw ba tayo, which is not only me and even pati mga kasama natin ay sinabi na hindi. So ang nangyari po ay sinabing ganun ay pumunta daw sa airline office which is sa second floor. And ang ginawa, yung online check-in pala sa kanila kapag hindi nakapag-online check-in ay may bayad kahit nakapagbayad ka na dun sa maleta. So ang nangyari, nagbayad po tayo ng fee which is 16,000 dirham. Ilalagay ko dito yung price. So first time ko yung ganung klaseng sitwasyon na magbabayad ka kapag hindi ka nakapag-online check-in. Kasi usually before, nag-online check-in naman talaga ako. Ngayon lang ako hindi nakapag-online check-in kasi napakadami pang ginawa kaninang umaga. Meron pa akong mga inasikaso na ganyan na for content sa TikTok and something. So hindi ako nakapag-online check-in. Then ganun pala dito. Tapos tinanong ko yung mismong check-in counter kung sa mismong airline lang natin ngayon, which is Fly1 kasi airline natin at yun kasi yung mura. So ganun ang proseso nila. Kaya nung umakyat na ako sa taas kasi hindi tatanggapin yung check-in baggage natin kung hindi tayo magbabayad. So umakyat na ako dun sa airline office, which is legit naman, hindi siya scam or what dahil meron namang resibo. Okay? So nagbayad tayo doon ng 16,000 dirham. Then sinabi ko, meron pa ako natitirang money. Sinabi ko sa kanila, so okay lang ba na yung 10,000 ay cash, tapos yung 6,000 yun na lang yung credit card. Sinabi ko gano'n. So yun, minayad ko na yung cash, then okay na. Tapos yung mga kasama ko guys, yung mga kasama natin na pasahero din sa same aircraft, hindi din nila alam. So mga nakapila kami doon, ganong level. Kasi hindi naman ganun usually. Tapos sinabi na Fly1, tapos yung ibang airline daw dito ay ganun. Pero hindi naman daw lahat. So nasakto na yung Fly1 is kailangan kapag ka po kayo ay may flight ngayon, mag-online check-in na kayo before pa lang kayo magpunta sa airport. Okay? So yun ang nangyari. Kaya nagbayad tayo ng 16,000, then after nun okay na. Then ang nangyari, after ng mismong check-in natin, nagpunta tayo sa immigration. Immigration super smooth, ang ganda ng immigration na area nila. Then nakaalis na tayo. Tapos pag alis natin doon sa immigration, security check naman. Super dali lang din, hindi nakakatakot, mga nakangiti lahat. Then ito na tayo ngayon. Ayun, napapakita ko sa inyo. Ito yung boarding gate area. May mga kainan, may duty free, may bilihan ng tinapay, ng pasalubong. Ayan, may coffee shop, may lounge dun sa itaas. Nagbubukod tanging ang problema lang talaga natin. Ang naging problema lang natin is yung hindi tayo nakapag-online check-in, kaya tayo nagbayad ng 16,000 dirham. O, diba? Medyo maingay yung paligid natin yan kasi naglilinis sila dito. So, yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Okay naman yung experience natin. At
hindi ako kinabahan dito sa Yerevan Airport kasi napakababait ng mga tao, ganyan. Then, hintayin na lang natin yung flight natin. Medyo matagal pa kasi ang ating flight po ay 17:05. So, 17:05 yung flight natin. Usually, yun yung flight ng Fly1 kapag ka from Armenia going back to Georgia. So, hintayin na lang natin. And papakita ko sa inyo mamaya, syempre yung aircraft. Kasi for me, parang first time ko nga narinig yung Fly1. Tapos natutuwa ako, meron mga Pilipino din ako mga nakikita dito daw. Hindi ko alam kung sa Tbilisi din sila pupunta. Okay? So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo na kayo mag-online check-in kayo bago pa kayo magpunta ng airport. Kasi tayo kasi ay sa third party app tayo bumili ng ticket, hindi tayo doon sa mismong Fly1. Okay? Kaya hindi ko alam na may ganung scenario. And hindi na rin natin kasi na-research yung part na yun dahil usually naman kapag ka nagbabiyahe tayo, hindi naman kinakailangan ng online check-in, di ba? Usually kapag ka nag-online check-in tayo before Emirates, Qatar Airways yun, nag-online check-in tayo dyan. Oo, nag-online check-in din tayo karamihan. Nagbubukod tangi ngayon lang tayo hindi nakapag-online check-in. Tapos ngayon pa tayo nagbayad. Di ba? Ang malas ng part na yun. So yun, charge to experience guys. Sinasabi ko to sa inyo para maging aware kayo. And susunod, ganun na din ang gagawin natin. Lagi na tayo mag-online check-in para hindi na tayo magbayad ng 16,000 grab. Which is, wala pa naman siyang 3,000 pesos. Pero kahit na, sayang pa din yun, di ba? Kasi yung 16,000 na yun on top of the mismong amount pa yun ng maleta natin eh. Ayan, papakita ko ulit sa inyo one last round. So, dito po ay meron siyang gate 4, 5, 6 aside dyan. Tapos, ayun, may bilihan dyan ng mga liquor. Meron itong money exchange, may bilihan ng nuts. Then, doon lalabas sa side na yon. Tapos, meron doon cafe sa dulo. Tapos ito gate 3 at gate 2. Then ito yung gate natin. Gate 3. Sabi nga noon, 10 to 15 minutes before ng mismo actual na boarding time magpapaboard. Okay? So, lagi kayong magtatanong kasi baka mamaya iba yung regulations, yung rules ng bansa na kinaroroonan nyo, di ba? Yung sa online check-in thing. So, iba yung aircraft. Hindi, alam niyo na, hindi Fly1 mismo yung nasa sticker or nasa body. So, nanghinam sila ganun. Or nilease. Okay, so nakasakay na tayo. Malamig. Okay naman siya. And yun nga, Sky Anchor Airlines yung aircraft. Bye-bye, Yerevan! Bye! Alam nyo guys, ang gusto ko dito sa part na to, less than 50 minutes lang yung biyahe natin papunta sa Georgia. Sa ikinatagal ng biyahe natin nung una na parang 5 hours, more than 5 hours, ngayon naman less than 50 minutes. Yun hala, medyo mahal to. Pero guys, if ever kung kayo super iklik lang ng bakasyon nyo, ganun, lalo na kunyari, OFW kayo sa Kuwait, sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai, sa UAE, kahit sa sa UAE, ganyan. So, pwedeng ganito ang gawin nyo. Kasi, yung nakausap ko na nakasabay ko sa sasakyan, super saglit lang daw ng bakasyon na binigay sa kanya, parang 3 days, yung van transfer. So, kung mga ganun kaiikli, kung gusto nyong pigain yung trip nyo, I suggest na maganito na lang kayo. Pero medyo pricing nga lang siya. Pero para mapunan nyo, kunyari 3 days lang na vacation nyo, mas ganito ang maisasuggest ko kaysa yung mag-land na time consuming. So, kunyari, diba, 5 hours yun. O, yung 4 hours, pwede nyo pa yung ilibot, diba? We're back! Andito na ngayon tayo sa baggage claim area. And hintayin na natin ngayon yung maleta natin. At gusto ko lang din i-share sa inyo na ngayon po, mas relaxed. Mas relaxed yung experience natin. Hindi tayo tinanong talaga, okay? Hindi tayo tinanong, hiningi lang yung visa natin, which is sinabi ko, I'm using my Japan visa. So, okay. And nakita naman yan na may travel history tayo dito. Then, aside from that, hindi siya nagtanong, pero sinabi ko, I just went here last week. Yun ang sinunod ko. Tapos, okay na, tatak, ganyan. Tapos, nakababa na tayo. Pero, alam nyo, yung mga katabi ko, tulad ng sinabi ko sa inyo nung una, hindi pa rin nagbabago yung stand ko dun sa part na medyo mahigpit talaga immigration dito sa kanila kasi naririnig ko hinihingi ng cash, hinihingan ng cash yung kapitbahay ko, di ba may mga bawat IO, so narinig ko
Nakikinig pala. Narinig ko yun sa kabila na pahingi daw. I mean, can I see your cash? Ganon. So, yun din yung reason before. Kaya ako may cash, tapos pinapalit ko siya sa money exchange. Kasi para magamit ko lang yung cash. Kasi guys, magdala kayo ng cash pagka magpupunta kayo dito. Pwedeng euros, pwedeng USD, or pwede din, kunyari, kapag sa Qatar kayo, or sa Dubai kayo, or sa Saudi kayo magli-layover, ganyan. Pwedeng magpa-money exchange kayo doon ng gel. Okay? O yung pera nila dito, Georgian Lari, ganon. Para at least meron kayong maipapakita. Trust me, kahit alin dun sa tatlong currency na yun, magdala kayo, okay? Wag kayo, pwede kayo magdala ng Philippine peso, pero yung kung ipapa-money exchange nyo, much better kung USD o euros yung ipapa-money exchange nyo dito. So yun lang naman, gusto ko kasi para less hassle din yung experience nyo. So if ever kung nakaabot kayo sa part na to, is panoorin nyo yung episode 1 ng Georgia natin. So ilalagay ko dito yung screenshot, and dyan po, tinuro ko dyan kung anong mga dapat dalhin. Like lahat, okay? Kaya ako naman sinasabi na dalhin nyo lahat yun. Mas okay na sobra ang dala kaysa kulang. Alam nyo yan. And mas okay na pagka hinanap sa inyo, may ibibigay kayo kaysa wala. Yun naman din kasi yung mindset ko na lagi kong ina-advise din sa inyo na huwag kayo mag-alala, mag-print kung kailangan mag-print. Mura lang naman yan kaysa masayang yung buong trip, di ba? Kapag hanapin ni Ayo o biglang yung Ayo na maharap sa inyo ay medyo masungit or matanong, ganun. Ito yung itsura kapag ka meron pang araw, kasi before gabi tayo dumating, di ba? So dyan tayo lalabas sa color green. So walang ide-declare kapag ka sa green. And since kabisado na natin at alam na natin yung labas mismo, ay pagkuha natin ng maleta natin, dito na muna tayo kasi medyo medyo lalapitan kayo ng mga tao doon para sasabihin taxi, ganyan. So dito pa lang, kapag ka alam ko na hindi naman ako mag-withdraw, hindi ako magpapa-money exchange, is magbubook na ako ng Bolt dito. And again, dito po sa Georgia, Bolt ang application. Kasi doon sa Armenia, Yandex Go. Yun yung parang Grab at Uber, ganyan. So dito po, Bolt. Bolt naman ang gagamitin nyo dito. And dito, pwedeng gamitin yung credit card, debit card sa Bolt. Okay? So nakakonect yung Gcash ko dito. Nakakonect din yung credit card ko. Okay? So credit card ko yung gumagana. Yung Gcash ko may time na nagloloko. Pero pwede din kayo mag-cash kung gusto nyo. Mag-book na ngayon tayo ng Bolt, going sa hotel natin, and share ko lang din sa inyo, ang hotel natin same pa rin, Ibis Budget Tbilisi Center pa din. And ayan, tignan nyo yung bayad, 32.6 yung Bolt Airport na gel, okay? And dito sa bandang baba, nakikita nyo naman po, nakakonect yung Visa card natin. So, yun yung gagamitin natin. Though yung 32.6, yan yung parang premium na level. Pwedeng basic na airport na ride naman. Yun naman, 28.5 gel. At kung malaki naman ang kailangan nyo, pwede kayo dito mag-XL airport. Kung kunyari, hindi lang kayo solo travel o mag-jowa, kung buong barkada kayo, pwede yan, 36 gel naman. Ang pinakamahal. Pwede din na Premium Plus. Ang pinakamahal pala is 47.1 gel. Ayan na. Ito po ay papuntang Ibis Budget Tbilisi Center from airport dito sa Tbilisi. Ayan, tignan nyo, lalapitan na tayo dito. Hello. I already have. Yeah, already have. Thank you. Yeah. O, ayan, mapakita ko ulit sa inyo para makita nyo. Dito sa side na to, meron nakalagay na free eSIM. Tapos kung magre-rent kayo, dito, ayan, Hertz something. Mga rent a car. So, dito naman, money exchange. Sige, labas na tayo para mapakita ko sa inyo. Ang guys na videohan, pero super dami talaga. Super dami nating nakausap na sinasabi ko, no. Though, pagka naman ganun, respectfully nyo namang tanggihan, diba? Yun naman din ang maganda doon. So, 2 minutes na lang dadating na yung ating Bolt. 2 minutes. Yun na, feeling ko ito na eh. KR123K yung plaka. Dito guys, dito kayo pipick upin na. Sa side na to. Ay, hindi ito. Nakita ko na this one. Hello. Hello. Good afternoon. Thank you. Let's go. Ito guys, gusto ko. Nakabukas yung bintana. Dito tayo aalis sa side na yan, departures area. Shota Rustaveli Tbilisi International Airport. We're back. Andito na ngayon tayo ulit sa Ibis Budget Tbilisi Center. Let's check in na. And dito 2 nights lang tayo kasi guys, ang flight natin ay papuntang Qatar, galing dito. Then Qatar to Manila. Hindi ko na na-videohan yung pag-check-in pero naalala tayo nung front desk. And second floor tayo ngayon. Mas mataas tayo. Ito kasi before eh. Dito tayo. Naalala ko dun tayo. Dito sa may bilog na yan. Binibilogan ko na yan. Maaraw ngayon ha. At parang papainit. Nung nagpunta tayo dito, medyo malamig.
So, mayroong mga room na mas maluwag. Oh. Mas maluwag siya. Dito tayo sa side na to. 224. 224. Okay. Hindi tayo lalabas sa side na to. Dito lang. Ito. Walang view na maganda. Before may view eh. So, binaba na natin yung aircon. Pinakamalamig na yan. At ito po ang itsura ng room natin ngayon. Actually, parang for me, mas maliwanag yung room natin before. Pero parang mas maluwag naman to. Ito yung toilet. Same lang din ng layout. Yan. And again, parang kasing because of the, yung medyo royal blue, medyo dark blue na yan, parang mas dumilim yung room. Before, hindi ganyan, di ba? So, ito po, may pasalamin dyan. Quick room tour na lang ulit. Panoorin nyo na episode 1 ko kung gusto nyo makita. So, meron dyang naka-separate yung shower area. I mean, naka-enclose. Toilet bowl. Then ito, yung pinaka-bed. May pa-TV dyan. Tapos ito, meron pa din ganyan. Mas malaki yung natin ngayon, Mas malaki yung tubigan. And ito po, yung itsura ng bed. Same lang din. And dito, wala dito yung foldable bed na parang naibababa. Which is mas okay siya kasi mas lumuwang. Meron tayo dyan parang pwede natin kainin o working area. Ano itsura? Ito yung view natin. Okay. Yung view natin yung pinakalabas. Like, yung street kanina. Tapos itong mismong harapan na to, nakakain na tayo dyan. Panoorin nyo na lang guys sa episode 2, I think. Or episode 3, kumain tayo dyan. 24 hours po. To, as far as I remember, ilalagay ko na lang sa screen kung ano talaga. And masarap dyan yung kinkali. Dyan tayo kumain. Yan ang first Georgian cuisine or Georgian food na natikman natin. Okay, we're back here sa Ibis Budget Tbilisi Center. And dito tayo magpapalipas ng 2 nights before we go back to the Philippines na may layover again tayo sa Qatar. And ngayon pa lang gusto kong sabihin sa inyo na super ganda ng experience natin from Armenia going here back sa Georgia. Kasi guys, alam nyo, hindi siya nakakangawit, walang ganyan. And ang nakakatuwa, 5:15 if I'm not mistaken, yung time na umalis kami doon. Tapos 5:47, dumating na agad. So, ganun lang kabilis yung biyahe. So, walang kangawit-ngawit. Ganyan, yun nga lang. Medyo mahal siya kumpara dun sa bus. Pero yun naman talaga yun. Alam naman na natin yun bago pa lang tayo mag-book. Ganyan. And sana na natutunan nyo yung mga tips na ibinigay ko. And again, super easy lang. Super dali at super relax lang. Doon sa Yerevan Airport, walang tinanong. Walang something. And kailangan nyo lang kakatandaan is yung sa check-in. Sa online check-in. And then, yung pagdating naman dito sa Georgia, yung sinabi ko lang uling tip, panoorin nyo yung episode 1, grabe talaga lahat ng mga sinabi ko sa inyo, dalhin nyo. Kasi yung katabi ko, which is yung katabi ng kapag sa immigration, hinahanapan ng cash, ganyan. And yung iba, hindi ko naman na narinig kung ano. Basta yun, yung mga tips guys, dapat yung dalhin ha. Lahat yun, physical copy, dalhin nyo. At abangan nyo pa ang susunod nating episode dahil ito po ang last full day natin sa Georgia. Lahat ng hindi natin napuntahan ay pupuntahan natin again. Maraming salamat po. This is Ivan D. Guzman. Kung meron kayong gusto sabihin, i-drop nyo na sa comment section or i-PM, DM nyo ka sa Instagram account ko at sa Facebook page. Ilalagay ko dyan. Okay? Ivan D. Guzman po. So, yun lang. Thanks!